Nagkasundo ang United States at Europa sa seguridad para sa Ukraine. Naghahanda rin ang Washington ng bagong parusa laban sa Moscow. Ayon sa Washington, kabilang sa peace plan ng Amerika at Europa kontra pag-atake ng Russia sa Ukraine ang pagpapalakas ng militar ng Ukraine, pagdadala ng tropang Europeo sa Ukraine, at mas malawak na paggamit ng intelihensya ng Amerika. Handa rin ang Europa suportahan ang hukbong sandatahan ng Ukraine na mananatili ring may 800,000 sundalo kahit sa panahon ng kapayapaan. Ngunit mas kapansin-pansin, ang katotohanang sa wakas ay isinabay na ng Amerika at Europa ang kanilang mga alok at handa ng magpadala ng mga tropa sa Ukraine sakaling magkaroon ng panibagong agresyon si Putin. Kahit matapos maitatag ang kapayapaan, mananatili pa rin ang ilang tropang Europeo sa Ukraine. Sa Kremlin, maring tinanggihan ang planong pangkapayapaan ng ministro. Bilang tugon, sinabi sa Washington na handa silang magpatupad ng mga bagong parusa laban sa Russia at mga kaalyado nito kung hindi tatanggapin ni Putin ang planong pangkapayapaan sa lalong madaling panahon. Sa episode na ito, susuriin natin kasama kayo ang pinakabagong bersyon ng planong pangkapayapaan at ang dokumento tungkol sa mga garantiya ng seguridad mula sa United States at Europa. Ang pangalan ko ay Alexi Petsi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpalaganap ng episodes sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Naglalathala kami ng agarang balita habang dumarating. Kaya sisimulan ko ang episode na ito sa latest na balita tungkol sa mga parusa. Naghahanda ang Estados Unidos ng bagong parusa sa sektor ng enerhiya ng Rusya. Kung tatanggihan ni Vladimir Putin ang kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine, maaaring ipatupad ang mga hakbang na ito ngayong linggo ayon sa Bloomberg. Maaaring maparusahan ang mga barko ng anino na flota ng Rusya at mga trader na tumutulong sa transaksyon ng langis ng Rusya. Ayon sa mga kausap ng mamamahayag, si Pangulong Donald Trump ang gagawa ng huling desisyon sa simula ng linggo. Tinalakay ni kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos, Scott Bessent, ang mga bagong planong parusa kasama ang mga embahador ng Europa. Mahalagang banggitin dito na hindi lang sa mga Europeo tinalakay ang mga parusang ito, kundi pati na rin sa koponan ni Vladimir Zelensky. Naganap ito sa Berlin at maraming kawili-wiling detalye tungkol sa mga pag-uusap doon na tatalakayin natin. Ayon sa New York Times at sa mga opisyal na nagbigay ng pahayag, pampubliko man o pribado, ang mga Amerikanong at Europeanong diplomat na nakipagkita sa mga lider ng Ukraine sa Berlin nitong nakaraang 2 araw. Inaprubahan ang 2 dokumentong may mga garantiya sa seguridad. Ang mga dokumentong ito tungkol sa seguridad ay nilalayong maging pundasyon ng mas malawak na kasunduan na naglalayong makamit ang tigil putukan at tuluyang wakasan ang digmaan. Layunin din ng mga ito na hikayatin ang Ukraine na isuko ang ilang teritoryo bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan at talikuran ang formal na pagsali sa NATO. Ayon kay Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission, nakikita natin ang tunay at konkretong pag-unlad dahil sa magkakaugnay na pagkilos ng Ukraine, Europa at Estados Unidos. Narito ang sipi mula sa New York Times. Gayunpaman, mukhang hindi pa rin makakamit ang malawakang tigil putukan sa ngayon. Bahagi na rin dahil hindi kasali ang Rusya sa mga negosasyong ito. Ang anumang kasunduan sa pagtigil ng labanan ay mangangailangan ng malaking kompromiso mula kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine o kay diktador na kalbo na si Vladimir Putin. Bagaman nababahala si Zelensky sa mga mungkahi ng Amerika, lalo na tungkol sa pagbibigay ng teritoryo, hindi naman nagpakita ng kahit anong pag-unawa si Putin sa kanyang mga hinihingi. Ayon kay Sergei Ryabkov, pangalawang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia, matatag ang gobyerno sa paghingi sa Ukraine na ibigay ang natitirang bahagi ng Donbas na wala pa sa kontrol ng Russia. At hindi rin nila papayagan ang presensya ng mga tropa ng NATO sa teritoryo ng Ukraine. Dagdag pa rito, sinabi ng White House na nananatiling hadlang ang issue ng teritoryo. Ngunit ipinahayag nila ang kumpiyansa sa kabila ng pampublikong pahayag ni Putin na sa huli ay tatanggapin ng pinununo ng Kremlin ang presensya ng mga tropang Europeo sa Ukraine na hindi kikilos sa ilalim ng NATO. Bunga ito ng pagtutulungan ng Estados Unidos at Europa
Sa unang pagkakataon sa ilang buwan, sinabi ng mga opisyal ng Europa na matagumpay silang nakipagtulungan sa mga negosyador ng Amerika at kay Pangulong Trump. Sa Europa, sinasabi na may pangamba na mauuwi sa wala ang diplomatikong gawain kasama ang mga Amerikano kung hindi maresolba ang pangunahing hindi pagkakasundo ng Ukraine at Russia sa mga teritoryo. Sinabi ng mga opisyal ng Amerika at Europa na ang mga dokumento ukol sa seguridad ay napagkasunduan sa mahigit 8 oras ng matinding talakayan, kasama si Zelensky sa Berlin noong Linggo at Lunes. At dito pumapasok ang isang kawili-wiling punto. Sa negosasyon sa Berlin, hindi lang delegasyon ng Ukraine at Amerika ang lumahok, kundi pati rin ang mga pinakamataas na pinuno at kinatawan ng pambansang seguridad. Mula sa humigit kumulang 10 bansa sa Europa, kabilang ang Pransya, Alemanya, Italia at United Kingdom. Ang isa sa 2 dokumento ay may mga pangkalahatang prinsipyo. Ang mga ito ay obligasyong tulad ng garantiya sa Artikulo 5 ng NATO Charter, kung saan lahat ng miyembro ay nangangakong tutulong sa bansang inatake. Ito ang isang dokumento. Ang pangalawa ay kasunduan na inilarawan ng mga opisyal ng Amerika bilang isang operasyonal na dokumento para sa ugnayan ng mga militar. At itong pangalawang dokumento ang naglalaman ng mas detalyadong impormasyon. Ipinaliwanag dito kung paano makikipagtulungan ang mga puwersa ng Amerika at Europa sa militar ng Ukraina upang matiyak na hindi muling susubukan ng Rusya na sakupin ang teritoryo ng Ukraina sa mga darating na taon. Gusto ko lang sabihin na wala pang nailalathalang dokumento. At ngayon, sinasabi ng mga source na ang operatibong dokumento, ibig sabihin yung pangalawa, ay naglalaman ng maraming partikular na direktiba na layuning tiyakin ang Ukraina sa iba't ibang senaryo ng posibleng pananakop ng Rusya. Isang Amerikanong opisyal ang nagsabing detalyado ang dokumento sa paglalarawan kung paano pipigilan ang dagdag na pananakop at parurusahan ang Rusya kung mangyari ito. Ayon sa kanya, nakasaad sa dokumento ang iba't ibang senaryo ng digmaan, posibleng panibagong pananakop ni Putin at mga tugon ng mga kaalyado. Ibig sabihin, mas malawak ito kaysa sa simpleng Artikulo 5 ng NATO Charter na sa totoo lang ay hindi naman obligadong magpadala ng mga tropa. Naidokumento ng Ukraine ang iba't ibang senaryo para masabing, tingnan ninyo, nangyari na ito kung sakaling may mangyari. Pero sa kabila ng lahat, ang pangunahing garantiya ng seguridad sa mga dokumento ay tinutukoy pa rin bilang ang hukbong sandatahan ng Ukraine. At ang pangunahing layunin ngayon ay ang plano na itaas ang bilang ng hukbong sandatahan ng Ukraine sa antas ng kapayapaan na 800,000 sundalo na may modernong kagamitan at teknolohiya upang magsilbing malakas na panangga laban sa Russia. Noong panahon ng digmaan, umabot sa halos 900,000 ang hukbong sandatahan ng Ukraine. Para ihambing, may 180,000 sundalo ang sandatahang Alemanya, samantalang 800,000 naman ang sa Ukraine. Dahil dito, kailangan ng tuloy-tuloy at malaking suporta para mapanatili ang puwersa sa Ukraine. Binanggit ito sa pahayag ng mga lider ng 10 bansang Europeo at pinakamataas na opisyal ng European Union. Sa ikalawang dokumento, nakalista ang mga tiyak na detalye tungkol sa kagamitang militar na kailangan ng Ukraine at kung sino ang magpopondo nito. Kailangang akuin ng mga Europeo ang patuloy at malaking suporta para sa Ukraine, ayon na rin sa kanila. Nakalagay din sa dokumento ang mga detalye tungkol sa mga puwersang militar na pinamumunuan ng Europa na tutulong sa Ukraine, nakikilos sa loob ng bansa para tiyakin ang seguridad ng himpapawid at karagatang teritoryo. Sila ang magbabantay at magsasara ng dagat at himpapawid. Hindi sinabi ng mga opisyal kung aling mga bansa ang magpapadala ng tropa sa Ukraine. Pero malinaw na ang usapan ay ang pagpapadala ng sundalo sa loob ng Ukraine. Inaasahan na ang mga tropang ito ay itatalaga sa kanlurang bahagi ng Ukraine, malayo sa linya ng tigil putukan upang magsilbing karagdagang panakot laban sa anumang posibleng agresyon ng Russia sa hinaharap. Naghahanda ang mga diplomat ng Pransya at Britanya ng panukalang magpadala ng tropang Europeo sa Ukraine bilang bahagi ng koalisyon ng 30 bansa na gustong makilahok. At ayon sa mga opisyal, sa madaling salita, magkakaroon ng hiwalay na dokumento tungkol sa pagpapadala ng mga tropa na parang isang menu, kung saan maaaring pumili ang bawat bansa.
May ilan na magpapadala ng tropa, may ilan na magbibigay ng pera, may ilan na magbibigay ng armas, may ilan na mag-aasikaso ng lohistika at iba pa, at iba pa. Madalas iginiit ni Trump na hindi siya magpapadala ng tropang Amerikano sa Ukraine. Sa halip, ayon sa mga opisyal, detalyado sa isang operatibong dokumento kung paano gagamitin ng Estados Unidos ang kanilang malawak na sistema ng intelihensya para tumulong sa pagmamanman ng tigil putukan at pagtukoy ng aktibidad ng Russia na magpapakita na ang mga mananakop ay naghahanda para sa panibagong pag-atake. Tutulong ang mga Amerikano na tiyaking sumusunod ang Russia sa kasunduan at hindi mauwi sa digmaan ang maliliit na sagupaan ng Russia at Ukraine. Detalyado rin sa dokumento kung paano tutulong ang Estados Unidos ng Amerika sa pagtukoy ng mga tangka ng Russia na magsagawa ng mga operasyong may maling bandila na maaaring magbigay sa Moscow ng dahilan para muling simulan ang labanan. At isa sa mga pangunahing problema ngayon ay ang pangamba na maaaring hindi maging matatag ang mga susunod na garantiya sa seguridad. Katulad ng kasunduan noong 1994 na kilala natin bilang Budapest Memorandum. Nilabag ng Rusya ang memorandum na ito noong 2014 tapos muli noong 2022 pero halos walang ginawang aksyong militar ang mga pumirma nito para protektahan ang Ukraina. Sinabi ng mga opisyal ng Amerika at Europa na ang mga bagong garantiya sa seguridad ay magkakaroon ng obligadong legal na bisa at pamamahalaan ng mga proseso ng bawat bansa. Ipinahayag ng mga opisyal ng Amerika na pumayag si Trump na iharap ang mga garantiya sa seguridad sa Senado, kung saan karaniwang niraratipika ang mga kasunduan. Bagamat hindi pa malinaw kung opisyal nilang ihaharap ang mga garantiya bilang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Muli na namang nagdudulot ng kalituhan ang mga Amerikano at gumagawa ng mga pahayag na parang garantiya pero hindi rin tiyak. Sinabi ni Zelensky kamakailan na inaasahan niyang maisasaayos ang mga dokumento sa mga susunod na araw at ipapasa ng mga opisyal ng Amerika ang mga ito sa Moscow bago makipagkita sa Ukraine. Maaaring ngayong weekend na ito, dito ko na muna puputulin ang kwento. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. At mga kaibigan, kung sa tingin ninyo ay naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Sa mga link at detalye sa description ng video na ito, nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pichi at nasa ibaba ang lahat ng detalye at mga link. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.